Praise the Lord. Magandang umaga po. Good morning. Okay, tumayo po tayo. Buksan natin ating Bible dito sa 1 John, unang 1, chapter 1, at verse 9. 1 John 1:9. Ang nais ko pong ibahagi sa inyo ay patungkol sa process of repentance. Yung proseso ng pagsisisi. Nung nakaraan, pinag-aralan po natin yung proseso ng kaligtasan. Amen? At bago po yung proseso ng kaligtasan ay yung proseso ng pagbabago o transformation. Ngayon naman ay the process of repentance. Ito pong mga lesson natin ito ay sadyang ibinigay ng Diyos sa atin at hindi po natin ito kinopya kung kani-kanino. Ito ho ay binigay ng Panginoon, kapahayagan niya sa atin. Kumbaga ito yung first hand. Hindi masama yung magkopya. Amen. At hindi masama yung gumaya, lalo pa kung tama naman ang ating ginagaya. Amen? Ngayon, pero mas mapalad tayo kung first hand yung ibinigay sa atin na balita. Yan. Kaya buksan po natin ating Bible, basahin natin 1 John 1:9. 1:1 yan. 1:9. Ayan. Basahin po nating lahat, sabay-sabay, dito po sa screen. Ang tingin, ready, begin. Subalit, ting mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Sapagkat, Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So, ang mga anak ng Diyos, ang mga disipulo, may dalang Bible. At nagsusulat. Amen? Praise the Lord. So, taas po natin ating mga Bible. Tumayo muna tayo. Huwag muna kayong umupo. Praise the Lord. Excited kayo masyadong umupo. Faith, tumayo muna. Okay? Ang pagtayo natin ay bilang pagrespeto, mga kapatid, sa presence ng Panginoon. Kasi nagpipray po tayo. Amen? Hallelujah. Manalangin po tayo. Ama, nagpapasalamat po kami sa inyo sa kabutihan, katapatan, pag-ibig, habag at biyayang pinagkakalob mo sa bawat isa sa amin. At ngayong umagang ito, ayahan mong ihayag mo ang mga kapahayagan na nagmumula sa iyong puso upang aming maunawaan. Bigyan mo po kami ng pangunawa, bigyan mo po kami ng karunungan, at bigyan mo po kami, Ama, ng patuloy na pangunawa upang sa ganon, maintindihan po namin ang lahat ng panukala ng Diyos sa buhay po namin. Upang ito aming matupad at masunod ang kalooban ng Diyos. Salamat po ng marami, Ama, pagpalain po ninyo ang bawat isa po sa amin. Dalayan ko po na aming matanggap ang iyong salita, aming mapagbulay ng maayos upang ito ay pumasok sa puso namin at ito'y aming magamit sa aming pang-araw-araw na buhay. Upang sa ganon ang buhay namin ay kalugdan mo, Ama, dahil nabubuhay kami sa pananampalataya ayon sa iyong mga salita. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayo. Hallelujah. God is good. Amen. All the time. Grabe. Amen. Kanina nag-communion tayo, mga kapatid. Usually, ang communion sa Bible ay dati, ang tawag dito ay breaking of bread. Amen. Sa Bible, ang tawag dito, banal na hapunan. Amen?
Pagkatapos naging Last Supper. Tapos ngayon sa bagong tipan, naging breaking of bread. So, isa lang po ang meaning niyan. Ang meaning niyan ay communion. Na ibig sabihin, pagkilala at pagtanggap sa ating Panginoon. Kasi yan po ang pinaka-importante. Amen? Yung pagtanggap at pananampalataya sa Panginoon. Paano tayo naging anak ng Diyos? Sa pamagitan ng pagtanggap at pananampalataya. So, dalawa po yan, mga kapatid. Accept and believe. Yan po. Para ikaw ay maligtas. Ganon din po ang communion. We must accept and believe. Yan. Kaya natin ito'y ginagawa. Amen? Kinikilala natin si Jesus. So, yan po ay ginagawa araw-araw. Pero dito sa church, ginagawa lang po natin to once a month. Amen? Amen? Pero pwede po nyo itong gawin sa inyong tahanan araw-araw. Amen po ba? Praise the Lord. Bakit? Kasi napakahalaga po ng communion dahil ito ay nakakagaling sa ating sakit at karamdaman. Kaya marami sa atin ang masasakiti ng sabi po ng 1 Corinthians 11:30. Kaya marami sa inyo ang sakitin. Kaya marami sa inyo ang mahihina. At kaya marami sa inyo ang mga namatay na. Amen? Bakit hindi ninyo ginagawa yung communion every day? Dapat sa pamilya ninyo, pagka kayo kumakain, nag-iipon kayo, iniipon nyo ang pamilya ninyo. Amen? At yun yung panahon na kayo ay magko-communion. Ano ang gagawin ninyo? Magpipray lang kayo sa pagkain at magpipray kayo sa communion. Sasabihin nyo lang, Ama, salamat sa pagkain binigay nyo sa amin. Salamat din po sa dugo at katawan ni Kristo. Amen? Hallelujah. Na ang kanyang katawan ay simbolo ng pagkain o tinapay. Amen? At ang kanyang dugo ay simbolo ng inumin. Amen? Kinikilala namin ito at tinatanggap namin ito sa aming puso at pinasasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Then, nag-communion na kayo. Pero, ang magpipray sa pagkain, ang padre de pamilya. Si tatay. Amen. Si tatay magpipray. Ngayon, pagka medyo si tatay ay gusto muna niyang ipasa yung pagpipray, mag-a-assign siya sa member of the family. Amen ba? So si tatay ang mag-a-assign kung sino ang magpipray sa communion at sa pagkain. So every time nakakain kayo, huwag niyong kalilimutan yung katawan at dugo ni Jesus. Amen? Hallelujah. Upang sa ganon, mga kapatid, protektado tayo ng dugo ni Jesus. So, praise the Lord. So, hindi po yan ang message ko. Ang message po ay the process of repentance. Yan. Ano yung process of repentance? Makikita natin dito sa ating talata o teksto, 1 John 1:9. Ang sabi rito, but if we confess. So number 1, mga kapatid, the process of repentance is confession. Amen. Kung walang confession, walang repentance. Sasabihin ninyo, ay nagsisi naman ako sa puso. Hindi. Kailangan ng confession.
Yung iba na nasa ospital na hindi na makapagsabi, pero sa isip nila, amen? Amen? Hallelujah. Yung kanilang kaisipan na umaandar, mga kapatid, kaya nga sa isang taong mamamatay na, ang pinakahuling nawawala sa kanyang ulirat ay ang kanyang pandinig. Amen? So, napakahalaga ng confession. Ano ba sa Tagalog ang confession? Kumpisal. Yan, mangungumpisal ka. Ang problema, kanino ka mangungumpisal? Mangungumpisal daw kay Father. Mangungumpisal tayo kay Father in heaven. Amen? At saka, kung tayo man, mga kapatid, ay mangungumpisal sa ating kapwa, siguruhin ninyo mapagkakatiwalaan ang inyong pagsasabihan. Baka ang pagsasabihan ninyo ay marites. Aba, problema pong malaki yan. Parang yung mga pastor, umattend po sa Baguio ng seminar. Nagsama-sama sila sa isang kwarto. At yung isang sabi niya, mga kapatid, mag-fellowship tayo. Mag-share muna tayo ng ating mga testimony. At total, mga pastor naman tayo at nasa kanya-kanya tayong meron tayong kanya-kanyang assignment, wala namang nakakakilala sa atin. So, pwede nating i-share kung ano yung ating strongest at saka yung ating weaknesses. Pwede nating i-share. Sabi nung isa, alam mo, pastor, may weakness po ako. Ang weakness ko, babae. Ang bira, pastor, ang weakness niya, babae. Yung isa naman, sabi niya, alam niyo, ang weakness ko, sabi niya, pera. Yung pera ng simbahan, nagagamit ko. Oo. Hallelujah. Sabi naman ng isa, alam niyo, ang weakness ko, bisyo. Hanggang ngayon, naninigarilyo pa ako. Ang bira, doon lang naikumpisal. Yung isa, tahimik. Oh bro, sabi nung isa, bakit di ka kumikibo? Ano ba yung weakness mo? Alam nyo, sabi nung isa na tahimik, alam nyo, sabi niya, ang weakness ko, pag hindi ko na nasabi yung mga sinabi ninyo sa kapwa ko, para ako magkakasakit. Ang weakness pala niya, marites. Chismoso pala. Kaya mag-ingat kayo saan yung kukumpisalan. Tignan niyo nga katabi niyo, pagkakatiwalaan ba yan? kaya nga ho dito, wala tayong prayer meeting. Hindi niyo ba napansin sa church walang prayer meeting? Amen? Hallelujah. Kasi karamihan ng prayer meeting, nagiging prayer chismis. Kaya nagiging dahilan ng pagkaaway-away, pagkakagulo. Kaya tinanggal po natin yon. Amen? Pati yung nagtatawag tayo ng testimony rito, usually, ang pinanggalingan ko, kahit walang gustong magpatotoo, pinipilit ang mga tao magpatotoo. Di ba? Amen? Tinanggal po natin yon. Kasi karamihan, may magpapatotoo, ang gagawin, magpapatotoo nga, patatamaan naman yung kanyang kaaway. Ginagamit patuloy ang pulpito. Kaya tinanggal din po natin yung testimony. Yung iba naman, nagsisinungaling. Ang tawag sa kanilang testimony, testilay. Hindi testimony. So, ibig sabihin, tandaan po natin, ng kapatid, mag-ingat tayo sa mga kukumpisalan po natin. Amen? Anyway, kahit wala tayong prayer meeting, meron naman tayong everyday devotion. Di ba? Amen? Kaya yung lahat ng gustong pumunta, everyday, meron tayong devotion. At meron kaming bagong member sa aming devotion team. Si Brother Juni, everyday kasama namin yan. Amen? Hallelujah. Kanya lang, may problema lang kami. Nauubusan kami ng kape. Kaya kung gusto niyo mag-donate ng kape, okay lang. Di ba?
Hallelujah. Yan, pumapalakpak si MJ, oh. Kasi siyang umubos ng kape. Tinatago eh. Okay. So, confession. Napakalaga ng confession. Ano bang kahalagaan ng confession? Romans 10, verse 9 hanggang 10. Dito natin makikita ang importansya ng confession. Amen? Sa pagsisisi, kailangan natin ang pangungumpisal. Hello? At itong importansya ng confession. Romans 10, verse 9 hanggang 10. Anong sabi rito? That if we confess, anong tawag dyan? Kumpisal. Kung ikukumpisal natin sa ating mga labi na si Jesus ay Panginoon, amen? Pangalawa, at mananampalataya ka sa iyong puso, amen? Na si Jesus ay nabuhay na muli mula sa mga patay. Anong sabi ng Bible? You will be saved. Amen. Maliligtas ka. So, importante yung confession. Amen. Nangungumpisal tayo, sinasabi ng ating bibig. Kanya nga, mga kapatid, gamitin natin yung ating bibig, huwag yung ating isip. Amen. Hallelujah. Maging sa prayer, ang ginagamit ng marami, mga kapatid, isip. Hello? Bakit ka pa binigyan ni Lord ng bibig kung isip din pala ang gagamitin mo? Kung makikipag-usap ka sa Diyos, huwag isip. Amen? Hindi nakikipag-mental telepathy ang Lord sa'yo. Gusto niya makipag-usap. Tama? Magsalita ka. Mangusap ka sa Kanya. At ang Diyos mangungusap sa iyo. Amen. So, yan po ang kahalagahan ng confession. Confession. Importante po ito, mga kapatid, dahil ito ay may kaugnayan sa ating kaligtasan. Maging sa ating pakikipag-communion sa Lord, kailangan ng confession. Amen? At lalo na sa ating pagsisisi, kailangan i-confess mo sa Lord. Sabihin mo sa Lord. Di ba? Hello? Alam niyo yung lalaking nakapako sa krus kasama ni Jesus? Yung isa, nilibak si Jesus. Pero yung isa, pinagtanggol si Jesus. Amen? Yung pong taong ito, mga kapatid, inamin niya na siya'y makasalanan. That is confession. Sabi niya, tumigil ka. Ang taong ito walang kasalanan. Ang tinutukoy niya si Jesus. Amen. Samantalang tayo dapat lang maparusahan. Kasi tama lang dahil makasalanan tayo. Pero ang taong ito walang kasalanan. Kaya sabi niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ko pag nandun ka na sa iyong kaharian. Ano sagot ni Jesus? Hallelujah. Sa araw din ito, sasama kita. Amen? Saan? Praise the Lord. Sa paraiso. Kaya makikita natin, napakahalaga ng confession. Amen. Yung taong ito, wala pa siyang ginawang mabuti. Pero alam niyo ang ginawa niya, inamin niya ang kanyang kasalanan. Pangalawa, pinagtanggol niya si Jesus. Di ba? Hallelujah. Purihin ang Diyos. So yan po ang confession. Kaya kung kayo ay nagkakasala, amen? Amen? Hindi man alam ng inyong misis, mangumpisal kayo sa Diyos. Amen. At kung alam niyo yung makakasira sa relasyon yung mag-asawa, huwag ka nang mangumpisal sa asawa mo.
Sa Diyos na lang. Baka maghiwalay pa kayo. Tama. Kasi maraming ganyan eh. Sa sobrang conviction, ikinumpisal sa asawa. Kaya nung nangyari, hindi matanggap ng asawa, naghiwalay sila. Ngayon, kung okay lang sa iyo yun, okay lang sabihin mo. Amen. Pero kung mahal na mahal mo asawa mo, ayaw mong maghiwalay kayo, total, nagsisi ka na, amen, huwag mo na lang ulitin. Malinaw ba? Hallelujah. Kaya makikita natin, napakalaga ng confession. Sabi ng 1 John 1:9 that if we confess our sin, amen? Ano yung pangalawa? Sin. Alam niyo ba, ibig sabihin ng sin? Tinagalog niyo lang eh. Amen? Kung titignan ninyo sa dictionary, alam niyo ba ang ibig sabihin ng sin? Mga kapatid? Amen? Ang ibig sabihin ng sin, rebellion. Yan ang ibig sabihin ng sin. Rebellion. Bakit? Kasi ginagawa mo kung anong ayaw niya. Hello? Kaya kung tayo nagkakasala sa Diyos, nagre-rebelde ka sa Diyos. Ayaw ng Diyos ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pilit kang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pilit mong sinasabing, hindi naman ako sumasamba. Para lamang maalala ko ang Diyos. Sinabi na nga ng Diyos, huwag kang magkakaroon. Pilit ka pang gumagawa. Amen? Bakit? Yung bang tinitignan mong yan ba ang Diyos? Yung bang tinitignan mo si Kristo na nakaupo, na may corona, na may nakaganon ang kamay? Yan ba si Kristo? Wala pa namang nakakita kay Kristo, mga kapatid. Nung unang panahon, wala pang litrato. Andiyan pa ba kayo? Hindi nyo alam ang itsura ni Jesus. Ang sabi ng Isaiah 53, ang itsura ni Jesus, mga kapatid, halos hindi siya mukhang tao dahil sa parusang ginawa sa kanya. Amen? Halos hindi mo siya makilala. Amen ba? Dahil na-disfigure ang kanyang mukha. Imagine, lalatiguin ka ba naman ng mayroong mga bakal sa dulo? Pagka dumikit yun sa balat mo, kasabay ang laman? Saan ka ba nakakita? Yun po'y totoo. Yun po ang panghagupit ng mga Romano. Amen? Praise the Lord. Tandaan po ninyo, ang pumatay kay Jesus, mga Romano, Katoliko. Ay, hindi pala. Romano lang. I'm sorry. Tao lang, nagkakamali. Diba? So, ibig sabihin dito, tandaan po ninyo, kailangan po nating mag-umpisal, amen, sa ating mga kasalanan. So, ang kasalanan ay pagre-rebelde. Pag gumagawa ka ng kasalanan, nagre-rebelde ka. Alam niyo ang ibig sabihin ng rebelde? NPA ka. Sino gusto maging NPA? Oh, yung kumakalaban sa gobyerno. Tignan niyo ang NPA, kahit sinong nakaupo sa gobyerno, kinakalaban nila. Walang tama sa kanila. Amen? Hallelujah. So, yan po ang pagre-rebelde. Yan ang ibig sabihin ng kasalanan. Amen ba? Hallelujah. Anong sabi ng Bible? God is just.
He is faithful. Amen? Tandaan po ninyo, sabi rito, ang Diyos ay tapat at ang Diyos ay banal. Dalawa yung attributes o pinapakita dito patungkol sa Diyos. Anong sabi? Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay tapat. Pangalawa, ang Diyos ay matuwid. Just. Amen? Ibig sabihin, mayroon pong kaugnayan po yan sa sa repentance. Amen? Ibig sabihin, tapat ang Diyos. Pag nagsisi ka, patatawarin ka niya. Amen? Lalo pa kinumpisal mo, patatawarin ka niya. Andyan pa ba kayo? At matuwid siya, amen? Dahil kahit sino, mga kapatid, sabi ng Bible, God is no respecter of person. Wala siyang tinatangi. Hindi siya nasusuhulan. Amen. Hallelujah. Kaya dapat si Lord na ang namumuno sa atin eh. Sa gobyernong ito, lahat ng mga namumuno, nasusuhulan. Tingnan nyo, kuryente ninyo, ang taas-taas. Oh. Pati pala tayo, gumagamit ng kuryente, nagbabayad ng 4 piece. Yung ibinibigay ng gobyerno, yung social services ng gobyerno na ibibigay niya sa 4 piece, tayo pala nagbabayad. Kaya biglang laki ng ating kuryente. Bakit? Marami kasing nasusuhulan eh. Wala akong binabanggit na pangalan, pero ito ang mga nangyayari ngayon. Sobrang corruption. Pero alam niyo mga kapatid, wala akong sinisisi kahit sino. Tanging sinisisi ko yung lahat ng mga mananampalataya. Tayo ang may kasalanan. Bakit? Hindi tayo nagpipray ng maayos eh. Kung pinagpipray natin ang ating bayan, mga kapatid, para magbago, amen? Kikilos ang Lord. Pero ang kaso, ngayon panahon ito, kanya-kanya eh. Tignan nyo sa mga simbahan, mga kapatid, may nabalitaan ba kayo simbahan na walang split? Walang, ang tawag doon? Division? Halos lahat may division. Sabihin nyo, JIL? Ang daming division ng JIL. Door of Faith? Mas lalo na. Anong churches ba ang walang division? Methodist? Naku, ang dami. Yun nga Methodist dito sa phase 3, wala na eh. Iba na pangalan. Oh. Pero kung ang lahat ng mananampalataya sa ating bansa magkaisa, ito yung hinahanap ko na dapat ginagawa ng mga leader natin spiritually. Amen? Sa pangunguna ni Brother Eddie. Oh. Kung wala man silang boses sa Kongreso, bakit hindi sila mag-rally para magkaroon talaga ng pagkakaisa ang body of Christ? Kasi kung wala kayong gagawin, kami maliliit lang eh. Amen? Pero sila yung mga nasa leadership. Sila yung nanunungkulan. Amen? Sila yung nasa influensya. Ba't din nila gamitin yun? To unite the body. Pero anong nakikita natin? Masyadong tahimik, nakakabingi. Walang ginagawa. Kaya ganun nangyayari. Kaya tayo mga maliliit, tayo na lang. Magsama-sama. Amen? Hallelujah.
Yun lang po nagiging problema ko doon. Ang Diyos ay tapat at ang Diyos ay matuwid. Yan. God is faithful and God is just. Matuwid siya. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos ay tapat. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, hallelujah, dito sa 2 Timothy 2:13, kahit hindi tayo tapat, siya'y nananatiling tapat. So kailanman, mga kapatid, wala kang makikitang unfaithfulness sa Lord. Bakit? Kasi siya'y tapat. Amen. Pag sinabi ng Diyos, sinabi niya at yun ang mangyayari. Naunawaan niyo? Pag sinabi niya, yun ang mangyayari. Kasi tapat siya. Pag nangako ang Diyos, kahit hindi mo gawin at hindi ka tapat sa iyong pangako sa Kanya, pero ang Diyos, tapat pa rin siya sa pangako niya sa iyo. Ganon katapat ang ating Panginoon. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang sabi po sa Isaiah 30 verse 18, ang sabi po rito, Isaiah chapter 30 verse 18. Ito ang sabi rito, yet the Lord longs to be gracious to you. He rises to show you compassion. For the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for Him. Amen? Mapalad daw ang lahat na naghihintay sa Kanya. Dahil ang Diyos ay Diyos ng hustisya. At gustong-gusto niya magpakita ng habag sa atin. Amen? Praise the Lord. Yan po ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So matapat ang Diyos. Amen ba? Hebrew 10:23. Yan, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya ko po sinasabi ito dahil gusto ko pong i-establish sa inyo ang Panginoon kailanman hindi po siya nanloko. Kailanman hindi siya nagsinungaling. Amen. Dahil siya'y tapat sa lahat ng bagay. Kaya ang sabi rito, let us hold unswervingly to the hope we profess. Hallelujah. Panghawakan daw natin, mga kapatid, ang pag-asa na ating kinukumpisal na ang nangako sa atin ay tapat. Sabihin mo sa katabi mo, tapat ang nangako sa atin. Praise the Lord. Kailanman hindi niya yan bibiguin. Pag sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? Hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Ganon siya katapat. Amen ba? Hallelujah. And He is just. Ang sabi po sa Micah 6:8, Micah, chapter 6, verse 8, ang sabi po rito, hallelujah, Micah, chapter 6, verse 8, He has shown you, O man, what is good and what does the Lord requires. Ano ba nire-require ni Lord? Ano ba yung gusto niya? Ano ba kanyang nire-require? Number 1, act justly. Amen? Ano yung act justly? Gumawa tayo ng matuwid. To love mercy. Mahalin natin ang kahabagan. Pagkahabag, mercy. Amen. Ano yung ibig sabihin ng mercy? Habag. Sino sa inyo ang nahahabag sa mga mahihirap? Oo.
So mahalin daw natin ang kahabagan at lumakad sa kababaan. Amen? Lumakad tayo sa humility, kababaang loob. Yan ang lakaran natin. Yan ang nire-require ni Lord sa tao. Anong ibig sabihin niyan? Requirements yan, mga kapatid. Ibig sabihin ng requirements, kailangan gawin. Yan ang kailangan natin gawin. Requirements yan eh. Amen? Hallelujah. Dahil ang Diyos ay matuwid. Hello? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Pang ilan na tayo? Pang-5. Forgive. Pag ikinumpisal natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay matuwid. Na tayo'y kanyang patatawarin. Amen? So pangako ng Lord, pagka ikaw nang umpisal, patatawarin kanya. Hello? Ano man ang iyong kasalanan, patatawarin kanya. Tama ba? Hello? Kanya lang may kondisyon yung pagpapatawad ng Diyos. Di ba? May kondisyon. Anong kondisyon yan? Mga kapatid, Matthew chapter 6, verse 14 hanggang 15. Yung pagpapatawad ng Diyos, may kondisyon. Ito, basahin natin Matthew chapter 6, verse 14 to 15. Ito ang kondisyon, forgiveness. Amen? Anong kondisyon? Ang sabi rito, for if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Amen? Patatawarin ka pala ng Diyos kung ikaw ay marunong ding magpatawad sa iyong kapatid. Amen? Verse 15. Pinalik po rito. Tignan po nyo, verse 15. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Ito ang kondisyon ng pagpapatawad. Amen? Dapat ikaw muna ay marunong magpatawad. Kahit anong gawin mong luhod, iyak, para humingi ng tawad sa Diyos. Hallelujah. Ang pagpapatawad ng Diyos ay batay sa iyong pagkilos. Kung marunong kang magpatawad, patatawarin ka. Kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin. Kaya wag lang kayong basta-basta hingin ng tawad sa Diyos. Titignan pa rin ng Lord ang kondisyon ng ating puso. Amen? Si Bartimeus nga, mga kapatid, humingi siya ng tawad sa Diyos. Amen? Pero anong ginawa niya? Lord, sabi niya, kung meron akong nalokong sino man, amen? 4 na ibayo, ibabalik ko sa kanila. Ibig sabihin, nakipagkasundo siya sa mga tao. Amen? Kung meron siya nakaalitan, nakipag-ayos siya. O, magkano nakuha ko sa iyo? Ito, huwag ka nang magalit. Ibabalik ko 4 na beses. Tama. Kaya si Bartimeus nakatanggap ng forgiveness. Bakit? Marunong din siyang magpatawad. Amen. Pero kung mayroon kang kaaway at hanggang ngayon di mo kayang patawarin, kapatid, sabi ng Panginoon,
Huwag muna kayong maghahandog sa Diyos. Never kang maghandog. Never kang mag-worship sa Lord. Hanggat hindi ka nakikipag-ayos sa iyong kapatid. Bakit? Hindi tatanggapin ng Lord ang iyong pagsamba. Hindi tatanggapin ni Lord ang iyong mga handog hanggat hindi ka nakikipag-ayos sa iyong kapatid. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya sino rito ang may kaaway? Oh. Makipagbati muna kayo. Akala ninyo ganun kadali ang paghingi ng tawad sa Lord? Hindi. Ang paghingi ng tawad sa Lord batay sa iyong pakikitungo sa iyong kapatid. Amen? Kaya nga, laging dalawa ang kautusan. Yung dakilang utos, laging dalawa. Ano yung una? Ibigin ng Diyos. Higit sa lahat. Pangalawa, ibigin ng kapwa. Kung yung kapwa mo, hindi mo kayang patawarin, paano ka patatawarin ni Lord? Amen? Kaya yung kanyang forgiveness, tandaan po ninyo, nakabatay po yan sa pakikitungo natin sa ating kapwa. May natututunan ba kayo? Hallelujah. Ang galing-galing mong humingi ng tawad sa Lord, tapos kaaway mo yung kapitbahay nyo hanggang ngayon. Paano ka patatawarin ni Lord? Oh. Amen? Sa amin yung kapitbahay po namin, mga kapatid, pagka nagpatugtog, hindi lang isang araw eh. Sa loob ng isang linggo, 4 na beses, kumakanta sila gabi-gabi ng karaoke, nakatapat yung speaker nila sa bahay. Pag nagpatugtog sila, lalaki na kanilang mga speaker, magsara ka na ng pinto, magsara ka na ng bintana, dumadagundong pati bintana. At ang senaryo, ginagawa nila yung gabi. Gusto mong matulog, hindi ka makatulog. Talaga magngingit-ngit ka. Alam niyo ang ginawa ko? Ginawa namin mag-asawa. Tumayo kami sa may tapat na kalang bahay, pero sarado ang bintana. Nakalehans kami. Hindi nila kami nakikita. Lord, guluhin mo sila. Hindi kami makatulog. Hindi kami makapamuhay ng maayos. Alam ko, ayaw mo ito. Guluhin mo sila. Alam niyo, mga kapatid, nagkagulo sila. Nagkagulo sila. Alam niyo ngayon, ang update, 3 bahay yun magkakatabi. Silang lahat wala na doon ngayon. Tinanggal ni Lord sila. Kaya tahimik kami ngayon. Bakit? 3 bahay. Oh. Magkakapatid yan, magkakapatid. 3 bahay magkakatabi. Oh. Tinanggal silang lahat. Amen? Pinaalis ni Lord. Hindi ko alam, ba't wala na sila? Sabi ko, namimiss ko pa naman yung kanilang karaoke. Tinanggal ni Lord. Amen? Kaya tumahimik ang buhay namin. Naging maayos. Kaya, kung ikaw ay lalaban physically, mga kapatid, talo ka eh. Bakit? Nasa Diyos ka eh. Papatulan mo sila. Amen? Hindi ibig sabihin, hindi mo sila pinapatulan, duwag ka na. Hindi. Ang totoong matapang, hindi pumapatol. Amen? Hello?
Pagka ikaw ay inambaan, hello? Ang gagawin ng matapang, aambahin din niya. Hindi po ganon. Amen? Sabi nga ni Jesus pag sinampal ang isang pisngi mo, ano sabi ni Jesus? Ano sabi? Ibigay mo pa yung kabila para mag-asawang sampal ang matanggap mo. Hindi ba? Ako bang nagsabi nun? Halimbawa si MJ, sinampal sa isang pisngi. Amen? Anong usual gagawin ni MJ? O yun, magkakagulo. O doon pa lang, talo na. Oh. Di ba sabi ng Bible, ibigay yung kabila? Amen. Oh, ibig sabihin nun, magpasensya ka. Oh. Bakit? Si Jesus hindi lang sampal ang binigay sa kanya kundi latigo, mga panghagupit, mga panghampas, sibat. Sinibat pa tagiliran niya. Amen? And yet, nung nasa krus siya, anong sabi ni Jesus? Ama, patawarin mo si MJ. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Hallelujah! Yan po sinasabi ng Panginoon. Amen! Mga kapatid, walang may dudulot sa iyo ang kaguluhan. Huwag kang sumali sa gulo. Amen? Doon ka lang sa kapayapaan. Hindi ibig sabihin na ayaw mo sumali sa gulo, duwag ka. Hindi. Hindi po yun ang tunay na katapangan. Actually, mga duwag po yun. Pinapakita nilang pilit na sila'y matapang. Amen? Subukan mong ibagsak yung kaldero sa harapan nila. Kung hindi sila titili. Binagsak yung kaldero. Ay! Bading pala. Akala mo maton. Biglang tumili. At yung kanyang daliri na maliit, biglang gumanon. Naku, day. Hallelujah. Amen? Pagpapakita lang po yan. Upang sa kanila maitago nila yung kanilang weaknesses. Pero ang totoong matapang, hindi sumasali sa gulo. Amen? Hindi pumapatol, mga kapatid. Kaya huwag kang pumatol. Amen? Lalo na kung itutuwid mo yung kapatid na may kasalanan. Amen? Itunutuwid mo siya, pinagdikdikan mo yung ikaw ay tama, mali ka. Mali. Amen? Tapos nakikipag-away ka. Hindi tama yun. Ang pagtutuwid mga kapatid, dapat mahinahon. Yung kanilang dapat matanggap. Amen? Nasa paraan ng pag-approach yan Andyan ba kayo? Hallelujah. Okay, panghuli. Forgive. Panghuli, cleanse. Lilinisin. Ito, mga kapatid, pag tayo ay ihingi ng tawad sa Diyos, amen? At nagpapatawad din naman tayo sa ating kapwa. Saka tayo hihingi ng tawad sa Diyos, patatawarin ka niya. Bakit? Tapat ang Diyos Amen? Tapat siya. Patatawarin ka niya, ano man ang kasalanan mo. Gaano mang kalaki, gaano mang kalawak, ano mang kulay ang kasalanan mo. Lahat ng yan, patatawarin ng Diyos. Amen. Pero hindi ibig sabihin pinatawad na ang kasalanan mo, nilinis ka na. Yan. Iba po yung paglilinis. Amen? Oh, hingi ako ng tawad sa Lord, patatawarin ka na. Oh, patatawarin ka ni Lord. Tapat si Lord Amen?
Pero hindi ibig sabihin, nalinis ka na. Iba yung paglilinis. Andyan pa ba kayo? Amen? Napatawad ka na sa iyong kasalanan. Sige anak, pinapatawad na kita. Di ba? Pero may pangalawang bagay na dapat kang gawin. Dahil ang Diyos ay matuwid. Amen? Ayaw ng Lord, lumalakad ka sa kasalanan. Anong dapat mo gawin? Talikuran mo ang kasalanan mo para ikaw ay malinis. Pero kung ayaw mong umalis sa kasalanan, hingi ka ng Lord, hingi ka ng tawad sa Lord, patatawarin ka niya. Amen? Yan ang unang hakbang. Kaya nga, ang tawag ko rito, process. Unang hakbang. Pangalawang hakbang, umalis ka sa kasalanan para ikaw ay malinis. Pero kung ayaw mo umalis sa kasalanan, mga kapatid, hindi ka lilinis. Amen ba? Sabi ni Jesus dun sa babaeng nagkasala, humayo ka na at huwag ka nang magkasala. Baka higit pa ang mangyari sa iyo pag nagkasala kang muli. Amen? Kaya maraming tao, kahit nagsisisi tayo, kapatid, yung pagbabago, walang nangyayari. Bakit? Hindi umaalis sa kasalanan eh. Andyan pa ba kayo? Parang kuwan yan eh, parang utang. Amen? Sinong gusto sa utang? Kunwari pa kayo eh. Sinong gusto sa utang? may umamin na. Alam niyo kapatid, gusto nyong huwag kayong magkautang? Huwag kang mangutang. Hindi ka magkakautang. Decision mo yan eh. Tama. Amen. Hallelujah. Ngayon, pag umutang ka, kailangan mong bayaran. Di ba? Sabi ni MJ, may utang daw siya 500 doon sa malayong lugar. Pero naalala niya. Kailangan mong bayaran. Kahit malayo pa yun, kahit sa Mindanao pa yun. Nagkautang ka eh. Di ba? Nangutang ka eh. Ano sabi ng Bible? Sa mga taong nangungutang na hindi nagbabayad? Alam mo pala eh. Gusto ng Lord maging mabuting tao ka. Di ba? Kaya magbayad ka ng utang. Kung gusto mong sumunod sa Diyos. Baka pagka nag-rapture, mga kapatid, expected mo, kasama ka. Yun pala, nakikita mo, nagliliparan yung mga, si Jane lumilipad, si Angel lumilipad. Yung mga in-expect mo hindi makakasama, biglang lumilipad, ikaw pa lang, naiwan. Ano tawag doon? Expectation versus reality. Diba? Hindi. Ipapaiwan ka ni Lord, sasabihin ni Lord, bayaran mo muna utang mo. Kaya ka naiwan eh. Amen. Kapatid, ang Diyos ay just, matuwid siya. Ayaw niyang nabubuhay ka sa kasalanan. Amen? Righteous nga eh. Anong sabi ng Matthew 6:33? Seek first His kingdom and His righteousness. Yung righteousness na yun, hindi tayo yun. Si Jesus yun. Amen? Hindi ka makakapasok sa kingdom of God kung wala yung righteousness ni Jesus. Hallelujah. Amen.
Hallelujah. Kaya ka nga nakapasok doon dahil sa righteousness si Jesus eh. Bakit? Kasi ang Diyos ay matuwid. Amen ba? Hallelujah. Kaya kung gusto mong luminis, pinatawad ka na ng Diyos, patatawarin ka. Madali lang yun. Pero may condition yung pagpapatawad. Amen. Patatawarin ka. Pangalawa, lilinisin ka sa iyong mga kasalanan. Kung aalis ka sa kasalanan. Pero kung nandun ka sa kasalanan, paano ka lilinisin? Para kang naghuhugas ng parang pinapaliguan mo ang baboy sa putikan. Kahit anong gawin mong linis dyan, hindi mawawala putik. Bakit? Nasa putikan kayo eh. Amen. Alisin mo siya sa putikan. Saka mo siya malilinis. Ganon ang ginagawa ni Lord. Umalis ka sa kasalanan at saka kanya lilinisin. Amen. Kung mayroon pa sa inyong nagsisinungaling, meron pa ba? Hallelujah. Humingi na tayo ng tawad sa Lord. Meron pa bang nagdanakaw sa Lord? Yung hindi nagtatights? Pagka hindi ka nagtithes, nagnanakaw ka sa Lord. Amen ba? Praise the Lord. Andyan pa ba kayo? Praise the Lord. Meron ba sa inyo, mga kapatid, ng babae kayo? O yung iba naman, nanlalakwe? Wala. At least salamat sa Lord kung wala dito. Oh, amen? Amen? Oh. Sa kabila yon. Wala dito yon. Pero kung meron naman dito, mingi lang tayo ng tawad sa Lord. Ang Diyos ay tapat. Ask forgiveness. Amen? Kaya, makikita ninyo, kapatid, hindi lang tayo basta nagsisimba, nagpupunta sa simbahan. Hindi ka lang basta pupunta rito at nagsisimba. Kundi gusto ng Lord, paglabas mo rito, may makitang pagbabago. Yung transformation. Amen? Yung may nakikitang pagbabago sa iyo. Oh. Di ba? Kahit anong gawin po natin kung tayo nasa kasalanan, mga kapatid. Tandaan po ninyo, ang kasalanan pwedeng itago. Pwedeng itago yan. Pero, sabi ng Bible, sa Diyos wala kang maitago. Nakikita ka ng Diyos, pati laman ng ating puso, nakikita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya, kung hihingi tayo ng tawad sa Lord, tiyakin mo, kasabay nito, aalis ka, tatalikuran mo ang kasalanan. Amen? Upang hindi ka lang basta patawarin, kundi ikaw ay lilinisin. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo, mga kapatid. At tayo po ay manalangin. Hallelujah. At ang magpipray po sa atin si Pastora, ito po ay pinatawad na ito eh. Nilinis na rin siya. Yan. Narito po ang aking may bahay. Ang kapitapitagan, kagalang-galangan, kasulok-sulukan, kabundok-bundukan. Narito si Mrs. Si Pastora. Gusto pa yata ang dagdagan ko eh.
Gusto ng kiss? Ayaw niya. Sige po, bago po tayong mag-pray, ituloy niyo po yung ating memory verse challenge. Ano po? Wala pa po kayong verse? Pastor, anong ginagawa mo? Kunin niyo po kay Pastor. Ituloy niyo po. Si Jane nga daw, nasa 35, naka-35 na. Ako, 3 pa lang. Ano po ninyo? Kasi kahit everyday, meron naman kayo, kakayanin niyo po. Nay, sumali ka, kaya mo yun. Kasi mas tina-challenge po ang mga elder. Ano po, mas malaki bigay sa elder. Kaya ano po, lahat ng mga youth natin, disciples, lalo na po yung mga nakatira dito, automatic po, kailangan mag-aral kayo. Amen. Hello. Kaya po, walang panahon para tayo ay magtambay, walang panahon para kayo ay mag-overthinking, mag-worry o ma-stress. Word of God ang gawin po ninyong i-memorize. Ano po? Saan ka pa? Mag-memorize ka lang, napakadali yung bigay na verse. May kita ka pa. Ngayon, kapag ready na kayo, sasampulan natin iyon. At si Pastor po, siya yung yung magja-judge sa inyo. Pero mauuna ang Pastor. Hallelujah. Ipe-prepare lang po natin yon. Everyday po, gawin niyo po yan. Marami po yan. Hindi pa ako ready, Pastor. Naka-3 pa lang ako. Praise God. Basta ano po, kaya nyo po. Kaya natin. Amen. Hingin nyo po kay Pastor. At sabi ni Daddy Jess, may prayer blessing daw tayo. I don't know kung tuloy po ba, Pastor? Tuloy po natin iyon kasi dapat maging buhay na natin yung prayer blessing na tayo po ay nag-aakay ng kaluluwa, nagdadala ng kaluluwa sa gawain ng Panginoon. Amen? Yung imbis na nagpipiknik tayo doon, mayroon na tayong inaakay na kaluluwa. Ano po? Nakakapag go and make disciples tayo. Sayang po, o kaya memorize kayo kapag wala kayong ginagawa. Ano po? Kaya challenge po yun sa atin. Kaya po, nakaya nga nun 65 years old. Ilang taon pa lang tayo. Kaya natin. Ano po? Sabi nga, kahit naglalaba ka, nagluluto ka, nag-aaral ka, pwede mong paglaanan yan ng panahon. Kasi paulit-ulit, basahin mo 100 times, tapos nakapikit 100 times, i-recite mo, pwede mong isulat, pwede mong idikit sa mga dingding, sa CR, sa kusina, para yan ay makita mo, mamaster mo. Paulit-ulit po iyon. Kaya salamat po sa Lord at meron po mga taong nagre-reach out ng kagaya nito. Kaya i-challenge po natin yung ating mga kabataan, mga anak. Ano po? At sa mga elders, kaya natin to. Alam niyo po, malaking bagay po yan para sa ganun yung memory natin. Hindi tayo madaling mawalan ng memorya. Ano po? Hello? Makakatulong po yan. Imbis na wag natin gawing dahilan, ay may sakit na ako sa limot, kaya siya ganito. I think positive, kaya mo, Pastor. Amen. Kaya po, wag natin sabing di natin kaya, ano po? So, challenge po natin ang ating sarili, kaya po natin iyan. Okay, let us pray. Let us raise up our Bible. Aba, Father, maraming salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob mo po sa amin at patuloy, Panginoon, na ang mga salita mo
ay patuloy na maingatan namin sa aming puso at maging buhay na namin to, maging tanglaw sa aming daraanan. At tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy na maipamuhay ang iyong mga salita. Tulungan mo po kami magkaroon ng kababaang loob, ng patuloy na pagkilala at pagkatakot sa iyo, na hindi lamang kami humihingi ng tawad, kundi patuloy na tumatalikod kami, Panginoon, sa mga bagay na hindi nararapat. Panginoon, tulungan mo po kami mawala ang anumang katigasan, mawala ang anumang kataasan, at matuto kami, Panginoong Diyos, magpakumbaba. Yun lamang kami ay magsalita, magsabi ng sorry, malaking bagay po ito. Lalo na po kung ito'y sasabihin namin sa mga taong nakagawa sa amin ng hindi maganda. Lord, sa oras pong ito, nagpapatawad kami sa mga taong nakasakit sa amin, Panginoon, nakagawa sa amin ng hindi maganda, at patuloy na pagpalain mo rin po sila na anuman ang kanilang ginagawa, ma-realize nila, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Turuan mo po kami, Panginoon, na manatili sa amin ang espiritu ng pagpapatawad, ang espiritu ng pagpapakumbaba. Kami po ay maibaba at ikaw, Lord, ang maitaas sa buhay namin. Salamat po, pagpalain mo po ang aming bansa, ang aming pamilya, ang Joria Church, Joria Family, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang mga disciples mo, ang mga kabataan, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang mga anak mo, Panginoon, na inaakay, Panginoon, para sa gawain mo. Maging sila na nasa kanilang tahanan, pagpalain mo po sila. Salamat po, Panginoon. Patuloy na i-bless mo ang aming Daddy Jess, na patuloy, Lord, na ibigay mo din po sa kanya yung wisdom, anointing, Panginoon, na yung kanyang recording, Panginoon, magawa niya na, Panginoon. I-bless mo po siya, Panginoon, upang sa ganoon patuloy ang church mapagpala. I-bless mo rin ang aming mga mentor na ginagamit mo at ang mga kapatid sa Kamarin. Dalangin din po namin, bigyan mo po sila ng puso na nagpapasakop sa iyo, Panginoon, at patuloy na pagpalain mo. Salamat po ng marami, Panginoon, lahat ng mga pangangailangan, lahat ng mga karamdaman, problema, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na itinitiwala po namin sa iyo ng lahat ng ito, tinugon mo na. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoong Diyos, at patuloy na pagkaisahin mo ang aming puso't isipan, na ikaw po ay patuloy na maparangalan at maluwalhati. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen and amen.